Ganun naman talaga eh. Basura lang tingin nila sa akin. Nakakadiri na para bang may sakit. Yung kuya mo, banda siya sa akin. Makikita niya. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa bigla na lang siyang napaurong nang may tumusok sa kanya. Dito na nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil pariwala. Luis, tama na yan. Umusap. Ay, lisod doon. Mabait si Strong at butong buto. Abot langit ang galit ni Alexi nang iwanan siya ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Iniwan kasi siya nito at ipinagpalit sa isang tunay na babae. Nang malaman ang kanyang tunay na kasarian, na-realize niya na kahit kailan ay hindi siya magiging sapat at kahit kailan ay walang magmamahal sa kanya ng totoo. Pero paano kung isang araw ay bigla na lamang siyang hahamuli ng tadhana? Dahil hawak-hawak niya ngayon ang resume ni Liana, ang kapatid ng lalaking nang iwan sa kanya at kinamumuhian niya ng lubusan. Pero paano kung ang hatid pala ng babaeng ito ay ang siyang magpapabago sa kanyang buhay? Tara, samahan niyo ako saksihan ng masalimuot na pag-ibig ni Alexi. I'm your author, Miss Kay, and this is Kongset's Story Present. Halos gumuho ang mundo ni Alexi. Naiwanan siya ng kanyang nobyong si Luis dahil nalaman nito ang kanyang tunay na kasarian. Gaya ng mga ibang lalaking nakarelasyon niya, ay pinandirihan rin siya nito na para bang may nakakahawang sakit. Hindi si Luis ang una niyang naging nobyo, pero ito ang kaisa-isang lalaking minahal niya ng husto. Lahat ibinigay niya rito, maging ang mga kapritsyo, maliban sa iisang bagay. Matagal na nitong hinihingi na may mangyari sa kanila, pero sa takot na baka hindi siya matanggap, ay itinago niya ang kanyang tunay na kasarian. Kaya kahit gustuhin man niyang may mangyari sa kanila, ay pinigilan niya ang sariling kaligayahan at tawag ng laman. Naisip niyang hindi pa napapanahon upang sabihin niya rito ang totoo, dahil kailangan niya munang mag-ipon ng iba yung lakas ng loob upang ipagtapat ito. Inunawa naman siya nito. Katunayan ay ipinakilala pa siya nito sa mga magulang ng nobyo, kaya akala niya talaga ito na ang taong tatanggap sa kanya ng buo. Pero hindi naglaon ay lumabas rin ang tunay na kulay nito. Lumabas din ang totoong nakatawan niya lang ang habol nito sa kanya. Naging mapusok ito at hindi alintahanang nasasaktan na niya ito. Persahan siyang hinubaran at desididong angkinin ang nobya. Pilit namang nagpumigla si Alexi at buong pweresang naitulak ang binata. Napatihaya ito sa sahig na bigla namang tumayo at tila tigring galit na galit itong nakatingin sa kanya. Lintik ng... Di ba, Lexi? Mag-iisang taon na tayo pero bakit hindi mo pa rin maibigay-bigay ang gusto ko? Sorry, pero hindi pwede. Nang hindi pwede? Talagang hindi pwedeng hindi ka pumayag sa gusto ko. Sigaw nitong tila sinapian na ng demonyo. Agad na tumakbo si Alexi pero naabutan siya nito. At doon, persahan siyang hinalikan at tuluyan ng napunit ang kanyang damit. Halos malaki ang dalawang mata ni Luis sa kanyang nakita dahil ang kanyang nobya ay isa palang lalaki. Luis, magpapaliwanag ako. I'm sorry. Hayop ka! Kaya pala ayaw mo kasi matulis din pala yan kagaya ko. Manloloko ka! Pero mahal kita. Mahal mo din naman ako, di ba? Ano mahal? Pera at katawan lang ang habol ko sa'yo. Diyan ka na nga. Pweh!
Halos hindi makapaniwala si Alexi sa mga nangyayari. Ang dating mala fairy tale niyang love life ay nauwi sa isang bangungot. Suktulan ang galit niya kay Luis dahil sa mga sinabi nito. Pero parang mas nangingibabaw pa rin ang galit niya sa kanyang sarili. Kung bakit ipinanganak siyang lalaki, gayong babae naman ang kanyang puso. Bata pa lang siya, alam niya na sa kanyang sarili na babae talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit siya itinakwil ng sarili niyang pamilya. Pero hindi ito ang naging dahilan upang hindi siya magpakatotoo sa kanyang sarili. Nagsikap siya, nag-aral ng mabuti at kumayod siya ng kumayod upang suportahan ang sarili at upang tuluyan baguhin ang kanyang hubog ng katawan at magmistulang mukhang babae. Nang sa gayon ay may magkagusto sa kanyang lalaki. Ngunit hindi pala ito ganoon kadali dahil kahit pa, hindi pa rin ito naging sapat. Naisip niyang kaya nang nasabi iyon lahat ni Luis dahil sa bugso ng damdamin. Hindi niya ito masisisi kung ganoon na lang ang galit sa kanya. Kaya naman, nabuhayan siya ng loob at pilit pinaniwala ang sarili. May pag-asa pa silang magkabalikan at baka matanggap rin siya nito kalaunan. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bahay nila ni Luis, pero ilang beses rin siya nitong itinaboy. Ano ba? Hindi ba nakakaintindi? Ayoko na sa'yo. Bakla ka. Umalis ka na bago pa dumating si nanay at tatay. Palaman pa nilang nag-girlfriend ako ng bakla. Umalis ka na nga. Buwisit ka. Ang yak-yak na pinaandar ni Alexi ang kanyang kotse at pinaharurot ito ng takbo. Sa mga oras na iyon, ay ninais niya nang mawala sa mundo at tapusin na ang kanyang buhay. Nang bigla na lang siyang napahinto dahil muntikan niya nang masagasaan ang kulay puting-puting na halatang iniwan lang sa daan. Cat lover si Alexi kung kaya naman, biglang nakuha nito ang kanyang atensyon. Ang kaninang pagnanais na pagpapakamatay ay napalitan ng awa sa musmus na puting. Hello, Mingming ko. Kawawa ka naman. Nasaan ba ang amo mo? Bakit ka naman iniwan dito? Gusto mo akin ka na lang? Aniyang karga-karga ang kawawang puting. Simula noon ay nakahanap siya ng kakampi at nagbigay liwanag at ngiti sa madilim niyang buhay. Inilagaan niya ito at itinuring na parang anak. Kahit papano, nabawasan ang mapapait na kahapong pinagdaanan niya. Sa ngayon, itinuon niya na muna ang kanyang sarili sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Si Alexi Salvacion ay nagmamay-ari lang naman ng 10 butik dito sa Maynila. Lumalaki na ang paunti-unti ang kanyang pinaghirapan kahit kailangan niya ng mag-hire ng mga bagong tauhan. Good morning po, ma'am. Nandito na po ang mga aplikante. Papapasukin ko na po ba? Tura ng kanyang sekretary na halos hirap ng naglakad dahil sa laki ng tiyan. Sinenyasan niya lamang itong tanda ng pagsang-ayon. Good morning po, ma'am. Magalang nabati ng isang talagita sa kanyang estimita ay nasa 20 anyos lamang ang edad. Pinaupo niya ito at halatang hinihintay ang kanyang mga itatanong. Hawak-hawak niya ngayon ang resume ng dalaga. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay nang mabasa ang pangalan nito. Lian Mancid? Yes, ma'am. Kaano-ano mo si Luis Mancid? Kuya ko po. Kilala niyo po kuya ko? Biglang nagtangis ang kanyang mga bagang na agad niya namang hindi pinahalata sa kanyang kaharap ang galit sa kanyang dibdib. Okay,
You're hired. Po? Pwede ka na magsimula bukas kung gusto mo. Hintayin mo na lang si Susain sa labas. Bibigyan ka na ng instructions. Ho? Sige po. Thank you po, ma'am. Agad namang lumabas sa Layan habang pilit iniistima ang mga nangyari. Tinanggap siya nang wala man lang kahirap-hirap. Siguro kasi kilala nito ang kuya niya. Ito na lang ang pilit niyang pinapatakbo sa kanyang isip sa mga oras na iyon. Pero ang mas tumatatak sa kanyang isip ngayon ay ang maganda nitong mukhang halatang alagang belo. Sobrang ganda nito. Maputi, makinis, matangos ang ilong, at mahahaba nitong pilik mata. Bumagay rin dito ang blonde nitong buhok. Maging ang mapupula at manipis nitong mga labi ay hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata. Nabuhay na naman ang pagka-tomboy niya. 3 taon niya rin mahigit pinaglaanan ng oras at panahon ang naging karelasyong bisexual rin na si Kate. Ito ang dahilan kung bakit napalayo siya sa kanyang pamilya. Dahil sa sumama siya rito sa pag-aakalang magandang buhay kasama si Kate. Pero gaya ng ibang relasyon, ay sinubok rin sila ng tadhana at tuluyang naghiwalay. Kaya heto siya ngayon, pilit kinakalimutan ang masalimuot nilang nakaraan. Pag-uwi niya ay agad niyang ibinalita sa kanyang nanay at tatay ang pagkakaroon niya ng trabaho. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Ganoon din siya, syempre, dahil sa wakas, ay makakabawi na rin siya sa mga panahong wala siya sa tabi ng mga ito. Sinabi niya rin na, kaya siya natanggap dahil kilala nito ang kanyang kuya Luis. Doon niya napag-alaman na ex pala ito ng kanyang kuya. Pero ang labis niyang ikinabigla ay ang magalit ito at gusto siyang pag-resignin. Kuya, hindi ako magre-resign. Maganda ang trabaho ko doon. At mabait naman si ma'am sa akin. Kaya kung may galit ka sa kanya, labas na ako doon. Bakit ba ang tigas talaga ng ulo mo na yan? Hanggang kailan mo bang susundin ang gusto mo? Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, kuya. Ito na nga lang tumanggap sa akin eh. Kahit na undergrad ako. Dahil pariwala ka. Dahil pariwara ka, hindi ka nakikinig. Kung nagtapos ka ng pag-aaral at hindi yung katumbuyan mo na yan ang pinairal mo, di sana nagkandalit-silit ang buhay natin. Luis, naman na yan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Saway ng kanilang ama. Maluwa-luha niyang tinahak ang kanyang kwarto. Nagpapasalamat siya sa kabila ng nagawa niyang pagkakamali, ay mahal pa rin siya ng kanyang ama at patuloy siyang inuunawa. Buo na ang kanyang loob. Hindi siya aalis sa trabaho at mas lalo pa niyang pagbubutihin upang nang sa gayon ay makabawi na siya sa kanyang mga magulang. Miss Mansid, sumama ka sa akin. Walang kaimo-emosyong turan sa kanya ng kanyang boss. Sekretary ang kanyang trabaho pero dahil hindi pa nag-leave si Susain upang makapagpanganak, ay pansamantala siyang ginawang PA ng kanyang boss. Kung kaya naman, kung nasaan ito, dapat ay nandoon rin siya. Sobrang nagagandahan talaga siya dito. Mabuti na lang talaga at lesbian lipstick siya, kaya hindi pansin na nagkakagusto din siya sa mga babae. Dagdag pa nito ang pagkakaroon niya ng boyfriend, si Chong, na ginawa niyang panangit butas upang makalimot. Gustong-gusto niya na kasi talaga ang magpakababae. Pero magagawa niya kaya kung ganito kaganda ang lagi niyang makakasama? Yes, may dumi ba ako sa mukha? Tura nito nang minsan nahuli siya na titig sa kanya. Sorry ma'am. Ang ganda niyo po kasi. Pares kayo ng kuya mo. Bolero. Ano to? Pero hindi niya batid kung biro na iyon o seryoso.
Naku, magkaiba po kami ni Kuya. Si Kuya, gwapo. Ako naman, maganda. Pilit niyang pagpapatawa na mukhang effective naman dahil lumabas ang dimple nito. Ang ganda talaga niya sa isip-isip niya. Kasalukuyan silang nasa biyahe. Sa araw na iyon na isa-isa nilang bibisitahin ang mga branch ng negosyo nito. Pagkatapos ng buong maghapon, ay pagod na pagod siyang napasandal sa upuan. Pasado alas 5 na ng hapon kaya nagsiuwian na ang mga kasamahan nila sa HR. Ipinikit niya muna ang kanyang mga mata habang hinihintay ang kanyang boss na nasa sariling opisina. Nagulat na lang siya nang may maramdamang daliri sa sentido niya. Papalagsa na siya pero masarap itong maghilot kaya lalo siyang napapikit. You look tired. Gusto mo punta tayo sa massage room? Baby ko. Weekends pala ngayon, kaya dito na naman matutulog si Chong sa kanila. Hindi naman need sa kaalaman ng mga magulang niya ang pakikipagrelasyon niya sa lalaki. Dahil ito rin naman talaga ang gusto nila para sa kanya. Mabait si Chong at botong-boto rito ang kanyang tatay at nanay. Kaya pinapayagan rin ng mga ito na dito matulog. At gaya ng ibang magkarelasyon, malamang may nangyayari ring milagro sa kanilang dalawa kahit pa na hindi naman sila magkatabi matulog dahil sa salas ito nakahiga. Si Chong ang unang lalaki sa buhay niya. Kahit papano, natutunan niya na naman itong mahalin, pero hindi kagaya ng pagmamahal niya kay Kate. Isa itong government employee, kung kaya't wala itong pasok tuwing Sabado at Linggo kung kailan nagde-date silang magnobyo. Pero dahil may trabaho na siya, lagi na lang siyang pagod at magdadalawang linggo niya na itong hindi na pagbibigyan. Hindi alam nila yan kung anong dapat niyang maramdaman sa mga oras na iyon. Basta napo-oo na lamang siya sa kabila ng hiya. Thank you, ma'am, ha. Sobrang sarap po. Gumaan din ang pakiramdam ko. Aniya matapos siyang ihatid nito sa mismong bahay nila. Tanging isang ngiti lamang ang ininanti nito sa kanya. Pasok po kaya muna kayo. Tara akong magkape. Huwag na. Ayaw kaya ako makita ng kuya mo. Sa ganda mo yan, ma'am. Hindi ko alam kung bakit pinakawalan ka pa ni kuya. Sige na. Alis na ako. Naghihintay na sa'yo ang boyfriend mo, oh. Anit, oh. Tsaka niya lang napansin si Chong na naghihintay sa kanya sa gate. Isa pa, wala rin talaga siyang gana. Kung tutusin, mas magaling pa siya rito sa kama at malamang na mas gugustuhin pa ng babaeng piliin siya kaysa kay Chong na tunay na lalaki na may sandata. Minsan nga, bigla na siyang kinailabutan nang tanungin siya ng nanay niya kung kailan sila magpapakasal. Ang totoo, wala pa talaga sa plano niya ang mag-asawa. Isang araw, nagbukas ulit ng panibagong branch kung kaya nagkaroon ng party ang buong HR na ginanap mismo sa bahay ng kanilang boss. Bungalow style ang bahay nito. Simple pero may class. Halatang mamahalin rin ang mga gamit at mga painting na nakasabit. Manghang-mangha sila yan habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Nandito ka lang pala. Sorry ma'am. Nahihina kasi ako. Naghahanap ako ng CR. This way. Sasamahan na kita. Anito habang karga-karga ang alagang pusa. Ang akala niya ay iniwan na siya nito kaya gano'n na lang talaga ang pagkagulat niya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Wala na itong kargang pusa at talagang bakit titig na titig ito sa kanya. Ma'am, bakit po kayo nandito? Ihirin ako. Pilya nitong sabi. Tsaka naman siya nakahinga ng maluwag. Masyadong malapit na kasi ang mukha nila sa isa't isa. Pagkatapos ng party ay nagsiuwian na ang mga guest, habang sila yan naman
ay hinahanap ang kanyang boss upang magpaalam. Ilang sandali pa ay natagpuan niya ito sa kabilang gate na may kausap at hindi niya sinasadyang marinig ang mga ito. Ano ginagawa niya dito? Pagkatapos niyo ko itakwil? Kung kailangan, umalis na kayo. Pero anak, nahanap ka ng tatay mo. Gusto ka na niyang makita bago mo lang siya mawala. Wala na akong tatay. Matagal na. Pwede ba? Umalis na kayo. Galit itong pumasok na agad naman siyang nakita. Pero hindi siya nito pinansin. Nawala tuloy sa isip niya ang pag-uwi dahil sobra siyang nag-aalala para rito. Nadatnan niya ito sa sala sa sunod-sunod ang paglagok ng matapang na alak. Bakit ka pa nandito? Pwede ka na umuwi. Naku ma'am, mas madali po mauubusan kapag may kaharap kang umiinom. Heto, pulutan. Sige na, umuwi ka na. Gusto ko mapag-isa. Ma'am, baka nakakalimutan niyo. Personal assistant niyo po ako. Kaya kung nasan kayo, dapat nandun din ako. Pahingin naman ako nito. Aniya, sabay abot ang basong walang laman. Natatawa tuloy itong sinalinan siya. Ilang sandali pang lumipas, kapwa na silang may tama. Hindi na napigilan pa nila yan ang magtanong. Ma'am, bakit niyo po pala pinaalis yung nanay niyo? Nanay niyo po ba yun? Gawa, maritis ka ha? Baka lang naman magsabi ka. Oo, pamilya ko sila. Pero sila ang unang tumalikod sa akin. Tinapon ako na parang basura. Ganun naman talaga eh. Basura lang tingin nila sa akin. Nakakadiri na para bang may sakit. Yung kuya mo, mandar siya sa akin. Makikita niya, magsisisi siya. Pero bakit hindi niyo subukan magpatawad, ma'am? Ako kasi, ang dami ko din nagawang kasalanan, pero tinatawad pa rin ako ng nanay at tatay. Iba pa rin kapag may pamilya, ma'am eh. Iba ang sitwasyon natin na yan. Magkaiba. Ano magkaiba? Dahil po ba gusto mong malaman? Halika. Ilang sandali pa ay nasa loob na sila ng kwarto. Tuluyan nangangamilog ang mata nila yan dahil sa mga naiisip niyang mangyayari. Lalo na nang angkinin nito ang kanyang mga labi. At sino ba naman siya para hindi ito tubunan? Matagal niya nang inaasam ang mga labi nito at ngayon, pagkakataon niya na ito. Pilit niyang nilalabanan ng alak sa kanyang katawan. Kailangan niya ng iba yung lakas para sa nalalapit na digmaan. Hanggang sa malaya niyang naaaninag ang malulusog nito. Alam niya na, nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa bigla na lang siyang napaurong nang may tumusok sa kanya. Dito na nanlaki ang kanyang mga mata. Tila naguguluhan siya sa nakikita, pero hindi iyon ininda ng kaharap niyang si Alexi. Gustuhin niya mang kumawala sa mapusok na sitwasyong iyon, pero tuloy na siyang naangkin nang inaakala niyang isang tunay na babaeng si Alexi. Dahil sa pagod at kalisingan, ay nakatulugan na nilang magkaisa. Dahil sa nangyari, hindi tuloy alam ni Alexi kung paano siya magpapaliwanag kay Layan. Kaya laking pasasalamat niya nang pumasok ito kinabukasan. Ano to? Resignation? Bakit? Dahil ba to sa nangyari kagabi? Ryan, I'm sorry. Kaya naman sinasadya ang nangyari. Tsaka, paligaya naman kita, di ba? Ma, di ko po alam kung bakit tayo umabot sa ganun. Pero isa lang maliwanag sa akin. Hindi na dapat tayo umabot sa ganun. Bakit? Nanidiri ka din ba sa akin kagaya ng kuya mo? Hindi.
Then why? Layan, alam ko mali ang nangyari sa atin. Pero wala akong pinagsisisihan. Alam mo ba na ikaw ang first time ko sa babae? Unti-unting bumaba ang mukha nito upang halikan siya, bagay na hindi niya magawang takasan. Lalo na't tila gusto na namang bumigay ang kanyang katawan. Sa ikalawang pagkakataon, inangkin ulit nila ang isa't isa sa loob mismo ng opisina ng kanyang boss. Pagkatapos ng ilang beses na may mangyari sa kanila, dumating sa point na naisipan na Layan na mag-awol na lang upang tuluyan ng makalayo sa boss itong transgender. Ayang yung dumating sa puntong malaman ito ng kanyang kuya at ng boyfriend niya na si Chong. Akala niya lulubayan na siya ni Alexi, pero hindi pa pala. Hindi ito ang klase ng taong na basta-basta niya lamang matatakasan. Ano ginagawa mo dito? Diba sabi ko na sa'yo, na ayaw ko na sa'yo? Di ka pa rin ba nakaka-move on? At hanggang ngayon, habol ng habol ka pa na sa akin? Desperada ka na talagang bakla ka. Nasaan si Layan? Gusto ko siyang makausap. Ano naman kailangan mo sa kapatid ko, ha? Boss niya ako, diba? Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Gusto ko siyang makausap. At klaruhin ko lang, ha? Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Okay? Pinatuloy naman siya ng tatay nito at naghintay sa may salas. Maya-maya pa'y lumbas rin ng kwarto si Layan na agad naman siyang hinila palabas ng balkonahe. Na siya namang pagtataka ng mga taong naroroon dahil parang hindi niya boss ang hila-hila. Bakit ka pa nagpunta dito? Alam mo bang nandito si Chong? Nandito din si Kuya. Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Gusto ko lang naman malaman kung okay ka. At kung bakit hindi ka na pumapasok. Okay lang ako. At hindi na ako papasok. Di ba sinabi ko na sa'yo? Gusto ko na mag-resign. Pero Ryan, Lexi, ma'am, kung ano man yung nangyari sa atin, kalimutan mo na yun. Dahil ikakasal na ako kay Chong. Biglang nalamig ang buong katawan ni Lexi. Wala na siyang magagawa kundi ang ibigay ang hinihiling nitong kalayaan. Hindi niya man lang nasabi ang nararamdaman niya para dito. At hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong iparamdam kung paano siya magmahal. Sobra-sobra na ang pasakit na ginawa ng mga mansid sa kanya. Ano bang kasalanan niya sa mga ito at bakit madali lang siyang mahulog at saktan? Habang gulong-gulo naman ang isipan ni Layan, panay naman ang ginagawang paghalik ang kanyang nobyo sa kanya. Hinayaan niya lang ito dahil alam niyang sabik ito sa kanya dahil ilang linggo na nang hindi niya ito napagbibigyan simula nang may mangyari sa kanila ng kanyang boss. Pero kahit gustuhin man niya, ngunit katawan niya na mismo ang umaayaw, kaya irritable niya itong itinulak. Bakit? Huwag na ikakasal na tayo tsaka ka magkakaganyan. Nagawa ba akong mali? Wala. Gusto ko lang magpahinga. Walang nagawa ang binata kundi ang talikuran ng dalaga. Pero laking gulat ito nang bumalikwas siya sa pagkakahiga. Saan ka pumunta? Layan! Layan! Dinala si Layan sa bahay ng kanyang boss. Hindi niya alam kung tama ba't ang ginagawa niya. Pero isa lang ang nais niya. Ang muli niya itong maramdaman. Ang mahalikan at mahawakan ng isang Alexi. Layan, gabi na. Bakit ka... Naputol ang kanyang sasabihin nang bigla na lang siya nitong hinalikan na agad niya namang tinugunan na sobrang bilis ng pangyayari. Kaya hindi na nila namamalayang nasa loob na sila ng salas. Dahil sa sobrang pananabik ay mabilis silang narating ang langit. At doon, ilang ulit pa nila itong inabot. I'm sorry kung nagdalawang isip ako.
Akala ko kasi nababalil lang ako pero... Shh! Huwag ka na magsalita. Ang importante, nandito ka na sa tabi ko. Mahal kita, Lian. Mahal din kita, Ma. Napangiti ito at isang pinong halik sa labi ang iginawad niya rito. Wakas!